Magandang hapon po sa inyo lahat. Ang ating pag-aaralan sa hapong ito ay ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto at itutuloy natin ang ating pag-aaral sa sulat na ito. Tayo ngayon ay magsisimula na sa talatang 10 at aaralin natin ngayon hanggang talatang 17. 1 Corinthians chapter 10 verses 11 to 17. Chapter 1 verses 10 to 17. Sinabi na natin na ang sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Korinto ay bunga ng kanyang nabalitaan at dala rin ng pagsulat ng mga taga-Korinto sa kanya, at nalaman niya na ang mga taga-Korinto ay dumadaan sa maraming mga problema na kung atin ngayong maranasan baka tayo ay kikilabutan. At ito nga ang lahat ng mga problemang kanyang nabalitaan at tinanong sa kanya ng mga taga-Korinto mismo ay kanyang tatalakayin sa sulat na ito, kaya't meron siyang 16 na kabanata na sulat sa kanila. At kung ating aminin, ang mga kasalanang ito, ang mga problemang kanilang pinagdadaanan ay mga bagay na hindi man natin lantarang isinasagawa sa ating sarili, pero ang espiritu nito, ang mga seeds of these sins ay nasa ating mga puso na, at kaya mainam na ating aralin itong sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto bago pa ito lumago at lumabas sa ating mga gawain, ay makita na natin ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na kalabanin ang mga problemang ito. Atin ito ang ating pansin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10 to 17. Babasahin ko po sa inyo mula sa English Standard Version. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brothers. What I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one may say that you were baptized in my name. I did baptize also the household of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptized anyone else. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Yan po ang salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na ibinigay niyo sa amin upang kami ay makapakinig ng inyong salita at mapagliwanag nga sa amin ang inyong kalooban kung ano ang ninanais mo na landas na aming ang tahakin. Nawa nga samahan niyo kami sa oras na ito ng pakikinig, na ang banal na Espiritu ay buksan na aming mga puso upang tunay na maunawaan ang espiritual na katotohanan na nais mong iparating dito, at ito ay tunay ding matanim sa aming puso at magbunga nga ng mabuting gawa, pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa sa lahat ng aming mga araw. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Sa mga pelikulang napanood ko na tulad halimbawa ng Titanic o ng mga giyera, kapag napupunta na sila sa panahon ng panganib, nung palubog na yung Titanic, o sa mga war movies na napupunta sila sa peligro na parang patalo sila, minsan nawawalan sila ng pag-asa at may sisigaw na namumuno sa kanila at sasabihin, every man for himself. At isipin mo na lang daw ang iyong sarili dahil ingatan mo lang iyong sarili, wala na tayong kakayanan na magbantayan pa dahil mapanganib na nga ang sitwasyon, hindi ko na kayang mag-alala sa iba, alagaan mo na lang ang iyong sarili, huwag ka na lang maging abala sa iba. Ito nga ay nangyayari sa mga panahon na kapag nawawalan sila lamang ng pag-asa, pero doon naman sa mga panahon na sa simula ng Titanic halimbawa, na meron silang kumpiyansa doon sa
katatagan ng barko ay talagang nagyayaya sila ng sobrang daming tao na sumakay doon. Doon din sa mga war movies, bago sila mawalan ng pag-asa, ay kahit na parang malaki yung kalaban, ay ipagpipilitan nila na huwag kayong aalis diyan sa pila, huwag niyong iiwan yung ating rank. So, sa mga panahon na meron silang pag-asa, ay na inaalala pa rin nila yung kanilang mga kasama, pero kapag ito'y nauubos na at naiisip nila na kailangan na nilang sumuko, ay sasabihin na nga nila, every man for himself. At dahil ito nga ay isang bagay na nangyayari sa mga taong nawawalan ng pag-asa, hindi tama na nakikita na ang ganitong klaseng espiritu o pag-uugali sa mga taong nasa iglesia, sa mga taong naniniwala sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Dahil nga, tulad na sinabi ni Pablo dito sa verse 9, na God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Ang Diyos natin ay tapat at hindi Kanya bibitawan. Pagkakasabi pa sa verse 8 na si Kristo na ating hinihintay, maliban pa sa lahat na ng daming biyaya na ibinigay sa atin, hinihintay na lang natin ang Kanyang pagbabalik. At meron ditong pangako si Pablo na si Kristong ating Panginoon ay mag-iingat sa atin hanggang sa huli, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. So, ito ang kasiguraduhan at pag-asa na meron dapat ang mga mananampalataya, maging ang mga nasa kalagayan tulad ng mga taga-Korinto na dumadaan nga sa mga kakilakilabot na mga kasalanan at problema, ay pinapaalala sa kanila ni Pablo ang kanilang pag-asa na in the day of the Lord Jesus Christ ay ipepresent sila ni Kristo mismo because of God's faithfulness, guiltless on that day. So kung ganito ang pag-asa, hindi dapat sila mapupunta dun sa pag-aalala at pagpapanik at sasabihin, every man for himself. Pero natanim nga sa atin ang ganitong pag-iisip, una dahil sa ating natural at likas na pagkamakasalanan, pagiging nasa ilalim ng covenant of works at pag-iisip na ang kakaharapin natin sa Diyos ay ang Kanyang pagpaparusa. Dahil sa takot natin sa Kanyang pagbabalik at iniisip natin na ang haharapin natin ay ang Kanyang paghahatol, ay napupunta nga tayo sa ganung pag-uugali, ako na lang, bahala ako sa sarili ko, ang iisipin ko lang ay aking sariling pagsunod sa Diyos. At maliban doon, noong sa paglipas ng panahon sa kasaysayan, ay lumaganap yung pag-iisip na ang ating Christianity is only about your personal relationship with the Lord. At dahil na-emphasize yung pagiging personal nito, na ikaw lang ang mahalaga ay yung sarili mong faith by yourself, nakakalimutan naman yung iyong mga kasama at ang nagiging iniisip na nga lang ng mananampalataya minsan sa kanyang paglakad sa buhay Kristiyano ay ang kanyang sariling paglago at either tingin niya sa iba ay sagabal or mga kalaban as competition. Kapag ganito ang nangyayari, mukhang ang nakakalimutan nila ang yaman ng biyaya na meron sa kanila at ang pag-asa na ina-assure sa kanila ng Diyos that He is faithful and that He will sustain us to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ. At mukhang ganito ang nangyari sa mga taga-Korinto na sila nga ay nagkakaroon ng mga dibisyon at sinabi sa kanila ni Pablo na wag nga silang magkaroon ng ganitong mga paghahati-hati. Sinabi niya sa verse 11, "It has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you." So sila daw ay, ang nabalitaan niya na ang mga taga-Korinto, at ito ang isa sa mga punong dahilan ba't sumulat si Pablo, nabalita sa kanya ni Chloe na meron daw mga paghahati-hati at pag-aaway sa mga taga-Korinto. At nilinaw niya or in-illustrate niya, sabi, "What I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ."
Dito sa itong paglalarawan na ito ni Pablo ng kanilang pagkakahati-hati, minsan iniisip ng iba na ang ibig sabihin dito ni Pablo ay mali na magkaroon ng mga denomination na I follow John Calvin or I follow yung si Arminius, I follow yung ibang pananaw o yung ibang preacher, tapos mali na kilalanin kung kanino mo natutunan yon. Pero kung ating susuriin yung sulat ni Pablo at lahat ng iba pang sulat ni Pablo, malaki ang chance na actually walang pagkakaiba ang mga ito. Si Pablo, si Apollos, si Cephas, at pati yung binanggit ditong isa pang tribo ay si Kristo, ang lahat ng yan ay hindi naman magkakalaban. Kung meron mang nangyari talaga na yung isang grupo doon, ay halimbawa si Apollos ay yung mga grupo ni Apollos may ginagawa at sinasabing ito ang tamang gawin, tapos sinasabi nila sa yung grupo ni Pablo na mali yung kanilang mga ginagawa, dapat sundin nila yung ginagawa ni Apollos. Kung nangyari man yun, si Pablo ay magbibigay ng kanyang paghahatol. At makikita nga natin, even on a matter of indifference, in 1 Corinthians 8, tungkol sa pagkain na ihinandog sa idols, ay nagbibigay siya ng kanyang judgment. So, hindi ang problema dito ay na may kanya-kanyang grupo na may iba-ibang pananaw, kundi yun lamang sitwasyon na sila ay nagtatalo-talo. Ang nangyari lang ay may kinalala silang kanilang paggrupo-grupo at hindi ito about kung sino man ang kanilang kinilalang leader. Ang problema lang is that they are quarreling. Yung punto lang na yun. At so, hindi ibig sabihin ito na yung mga nagsasabing I follow Christ, sila dapat yung sundin. Kasama sila sa mga sinasabihan ni Pablo na bakit kayo nagtatalo. Yung pinakapuno ng kanilang problema ay hindi yung sino ang kanilang sinasabing kanilang sinusundan, kundi yung naghihiwa-hiwalay sila at sinasabi, I follow Paul, I follow Cephas, I follow Apollos, I follow Christ. At dito yung kanilang kontimang anumang pagkakaiba, in whatever sense, ay ini-emphasize nila at siguro nagpapagalingan sila habang sila'y naghihiwa-hiwalay. So sinabi sa kanila ni Pablo, sa ganitong sitwasyon na parang ang mga bawat isa ay nagkakanya-kanya at iniisip na hindi sila tinawag na magtulong-tulungan at magsama-sama para sa paglago sa kabanalan at kayo'y mag-isa-isang hanapin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang sabi sa kanila ni Pablo, I appeal to you, do not that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Pero hindi lang sa sinasabi ni Pablo kung ano ang kailangan nilang gawin, ang nilinaw ni Pablo ay sabi niya, I appeal to you by the name of our Lord. Si Pablo bilang Hudyo ay isang tao who will not use the name of the Lord in vain. At si Pablo, simula verse 1 hanggang verse 10, used the name of the Lord 9 times. At pagdating dito sa verse 10, this is the 10th time na almost every verse he keeps saying the name of the Lord Jesus Christ. So ang ginawa niya sa verse 1 to verse 9 ay pinaalam sa mga taga-Korinto kung anong yaman ng biyaya ang natanggap na nila kay Hesukristo. That all manner of gift has been given to you. You were enriched in Him in all speech and all knowledge. I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you. At binanggit ang lahat ng mga natanggap na natin na biyaya mula kay Hesukristo. Kaya dapat ang maramdaman na ng mga taga-Korinto ay napakayaman ng aming biyaya, napakasigurado ng aming pananampalataya at pag-asa. Kaya at kami ay very privileged that we were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ. At kaya dito, pagdating sa verse 10, dito niya sinasabi, I appeal to you therefore by the name of our Lord. Ito ang binabalik niya, pinapaalala niya muli, tandaan niyo lahat ng mayamang biyaya na natanggap niyo na kay Hesukristo. Kung maalala niyo lang yan, ito ang kapangyarihan niyo upang mapuksain ang ganitong espiritu
na naghihiwa-hiwalay, nagpapagmataasan at naghahamakan ng bawat isa. At kung meron nga lang tayong pag-alala ng biyaya ng Diyos kay Hesukristo, hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng ating mga kapatid, ay ito nga ang natural na magbubunga sa atin, magkakaroon tayo ng pag-ibig sa kanila. So, ang makukuha natin dito kay Pablo, na para labanan ang mga hidwaan at pagyamanin ang pag-ibig, ang dapat na gawin ng mga mananampalataya ay alalahanin ang kung gaano na kalalim ang biyaya na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, balikan natin kung ano nga ang yaman ng biyaya na binigay na sa atin ng ating Panginoon upang labanan ang ganitong espiritu na hinihiwalay natin ang ating sarili sa ating mga kapatid, tinitignan natin sila na ating mga kalaban o mga sagabal sa ating paglago. At minsan nga, kung titingnan natin, kung makita natin ang ating sarili sa mga pagkakataon na hindi natin iniibig ang ating mga kapatid nang naayon sa kanyang worth as someone for whom Christ died, ang dahilan nga nito ay dahil nakalimutan natin, nawala sa ating isipan yung katotohanan na si Kristo nga ay namatay para din sa kanila. Kaya dito sa appeal ni Pablo to them by the name of the Lord, ay may dalawang bagay tayong makikitang ipinapaalala ni Pablo sa mga taga-Korinto bilang dalawang bagay na makapagpapalakas sa kanila, makapagbibigay sa kanila muli ng kaligayahan at kalakasan upang ibigin ang kanilang kapwa at mga kasama sa iglesia. Una ay na tayo ay sa biyaya ng Diyos, iniligtas nga ng ating Panginoon ng sama-sama, at sa biyaya ng Diyos lamang tayo naligtas. So, first, we are graciously saved by our Lord together. At second, we are graciously saved by our Lord alone. So, una, tignan natin kung paanong pinapaalala ni Pablo that we are graciously saved by our Lord together, o na tayo ay sama-samang iniligtas ng Diyos sa kanyang mayamang biyaya. Noong ipinakita niya itong pag-aaway-away na nandito sa mga taga-Korinto, ang kanilang hamon sa kanya ng patanong na ginawa ni Pablo na hamon sa kanila ay, is Christ divided? Siguro patungkol ito particularly dun sa grupo na nagsasabing, I follow Christ. Sinabi nga ni Pablo sa verse 9 that all of them who were called to be saints in Jesus Christ ay called into the fellowship of His Son, Jesus Christ. So dahil ang lahat ng mga iniligtas ng Diyos kay Hesukristo ay tinawag to have fellowship with Him, ang ginagawa ngayon na parang tinuturing mo yung iyong mga kapatid na hindi mo kasama, hindi mo kakabit, na hindi mo kino-consider that you are united to them. Parang ginagawa mo, hinahati-hati mo si Kristo. Sabi mong, you all have fellowship with Christ, pero ako dito ko sa paa, dito siya sa kamay, bahala kayo dyan. So, parang sinasabi ni Pablo na itong living to God, without regard for others in the church is tantamount to cutting up Christ. Na para bang ipinagpuputol-putol nila si Kristo dahil nga kung lahat sila ay tinawag into fellowship with Jesus Christ, pero ngayong kino-consider mo nga silang brothers pero ayaw mo silang makasama at ang tingin mo sa kanila ay ang relationship nyo, pagalingan kayo sa inyong sa pagsunod o sa kaalaman, o sa kahit ano pa mang sa larangan ng Ebanghelyo, ito ay parang pinuputol-putol mo si Kristo at hindi nyo tinitignan na kayo ay members of one body. Ang nangyari nga ay nagkaroon sila ng gaytong mga pointless quarrels, naghanap lang sila ng makakabitan, I follow Paul, ito I follow Apollos, I follow Cephas, at yung isa ay para siya yung bida, gagamitin niya si Christ, at sabihin niya, I follow Christ. Pero ito nga ay nandun pa rin nagmumula sa
sa espiritu na parang nakalimutan na ang yaman ng biyaya ni Kristo ay kumalat sa buong iglesia. Lahat sila ay beneficiaries of the grace of Christ. At kung kinoconsider mo na hiwalay ka sa kanila o kalaban mo sila, para mong pinagpuputol-putol nga ang katawan ni Kristo. Later on, ito ang gagamitin ni Pablo na illustration sa 1 Corinthians 12, yung pagiging members of one body, na para bang sinasabi sa kanila bakit sila nagpapakahiwalay, at ang ginamit niya illustration, sasabihin ba nung kamay doon sa mata na hindi mo siya kailangan? Hindi ba't kayo ay iisang bahagi na ay isang katawan na may iba't ibang mga roles, may iba-ibang mga gawain, kailangan nyo ang isa't isa para doon sa buong katawan. At itong kanilang pag-uugali na magkanya-kanya, maghiwa-hiwalay ay pagpuputol-putol kay Kristo. Isa pang illustration nito, though hindi ito ang point ng prodigal son, ay itong sa prodigal son may makikita tayong ganitong klaseng espiritu na para bang magkakanya na lang siya. Sabi niya doon sa kanyang ama na nung nakatira siya sa yaman ng kanyang ama, ang sabi niya, ibigay mo na lang sa akin what is my share. So, ang nangyayari din, parang ganun ang ginagawa ng mga Kristiyano na gusto lang nila ang benefit of a personal relationship with Jesus Christ without the commitment to a church, without connection to a family in the church, na ang ginagawa nila ay kunin ko lang what benefit I have from Jesus Christ at aalis na ako by myself. So ito ay parang sinasabi niya, give me my share, give me the rich that is for me. So ito ang ginagawa natin kapag tayo ay nakakalimot sa ating mga kapatid, hindi natin sila pinapakailaman, hindi natin iniisip ang kanilang kapakanan, at ang iniisip lang natin ay ang ating sarili. Ito ay paghahati-hati kay Kristo. At ang binibigay ni Pablo na solusyon dito ay natandaan nga ang yaman ng biyaya na natanggap natin kay Jesucristo. So sabi niya, I appeal to you by the name of our Lord Jesus Christ. Na kung tatandaan lang nila, babalik nila sa kanilang isip at isisentro nila uli ang kanilang puso sa kay Jesucristo, sa yaman ng biyaya na natanggap nila, ay hindi dapat sila magkakaroon ng ganitong mga quarrels, ganitong mga hidwaan, at ang mas kalalabasan ay matatandaan nila na sila nga ay kanilang mga kapatid. Kung titingnan natin, ang mas maunawaan natin kung gaano nga kalalim ang pag-ibig ng Diyos, kung gaano kalawak ang biyaya ni Kristo, ay mauunawaan natin na imposibleng ito'y para lang sa atin. At kung makita natin ang napakalawak na pag-ibig ng Diyos, ay agad-agad ang natural nating makikita ay na itong mga kapatid na sumasampalataya rin kay Kristo, tumatawag rin sa Kanya para sa kaligtasan, ay aking mga kasama na hindi sagabal sa akin. Sila rin ay biniyayaan ng Diyos ng kaligtasan, at sila rin ay sasamahan ng Diyos hanggang sa huling araw. At sa katotohanan, sila ay kasangkapan ng Diyos para ikaw ay ingatan hanggang sa huling araw. At ikaw din ay kasangkapan ng Diyos para sila ay ingatan hanggang sa huling araw. So ito ang panawagan sa atin na magkaisa at magkaroon ng ganitong pag-ibig, at ito'y magmumula sa ating pag-alala lamang ng biyaya nga ng Diyos sa atin kay Jesucristo. Mamaya magkakaroon tayo ng Lord's Supper, at ito ay isang magandang pagkakataon na mapaalalahanan hindi lamang ng biyaya ng Diyos sa atin personally. Particularly, the Lord's Supper is designed for you to remember your connection to a church. Kaya nga itong gawaing ito ay ginagawa in the context of a church, at hindi ito ginagawa individually ng isang tao na kung gusto niyang makaramdam uli
ng pag-ibig ng Diyos. Gusto niyang alalahanin ang kamatayan ni Kristo. Kakain siya mag-isa ng tinapay at iinom mag-isa ng alak. Ang ginagawa sa Lord's Supper ay nagtitipon ang iglesia at sa ganitong paraan ay visually ipinapaalala sa atin, sa bawat isa sa atin na kabahagi nito, ay napapaalala sa atin yung lahat ng mga binibigyan na kasama natin, sila ay kabahagi ng isang katawan, tumatanggap din ng kaligtasan, kasama natin na naghihirap upang labanan ng kasalanan at lumago sa kabanalan. So, ang pagkakataong ito ng Lord's Supper ay isang magandang panahon upang alalahanin ang biyaya ng Diyos sa atin at sa pagnaunawaan natin ng napakalalim nga ng biyayang ito ay makita natin ito'y para rin sa lahat ng ating mga kasama sa iglesia. Kung lumago kayo sa ibang iglesia, sa mga evangelical churches before na yung kinalakihan kong evangelical church ay hindi ganun lalim sa doktrina, walang ganung klaseng desire, though mahilig sila sa Biblia. Pero merong kababawan minsan sa pagsamba at ang isa sa madalas na sabihin ng worship leader noon pa man ay nagtataka na ako, ba't kaya niya naisip na laging sabihin yun? Mukhang uso yata sa ibang churches din na kalimutan mo muna ang iyong katabi. Kapag ikaw ay sumasamba, sasabihin ay kalimutan mo muna ang iyong katabi, isipin mo lang ang iyong pagsamba. At lagi kong naiisip, ba't ka pa pumunta dito? Parang pwede namang nag-pray ka na lang sa bahay. Tapos, yung idea na yung worship na ang mahalaga lamang ay ang iyong sariling pagsamba. Ito nga ay isang espiritu na kumakalimot na si Kristo mismo, ang design from the start is not just to save many individuals. Sabi niya, I will build my church. Nung panimula pa lang, nung nilikha ng Diyos ang buong sangkatauhan, His goal, sabi niya, it was not good for man to be alone. At na yung tao ay binigyan niya ng utos na sila ay be fruitful and multiply. Yun ay institution of the family. Pero ito din ay nagpapakita ng kanyang layunin simula pa nung una na hindi lamang isang tao, mga individuals ang gusto niyang lipunin, kundi gusto niyang magtipon ng isang buong iglesia na sumasamba sa kanya. Kaya nga ang kinalabasan, eventually nilipo lang lahat ng mga naging masasama at tinira si Noah upang si Noah ay siya ang maging bagong Adan, be fruitful and multiply. Na ikaw na matuwid, different from all the others, ay ikaw ang magparami because He wants more righteous people like Noah. Pero hindi rin ito ang huling sa plano ng Diyos kasi nga eventually yung ring mga nanggaling kay Noah ay lalabas doon yung mga gagawa ng Torre ni Babel, yung mag-rebelde muli sa kanya. At dito tatawagin naman ang plano ng Diyos mula kay Abraham, na si Abraham ay sinabi sa kanya na gagamitin siya to bless all nations. So it was never the plan of God to only redeem individuals and have individuals worshiping Him in private. At ang hulingang culmination na nakikita natin, una kay Kristo, na sa pamamagitan ni Kristo ay ililigtas from all nations. Everyone will bow their knee to the Lord Jesus Christ, and yung vision of heaven that every tongue and tribe will be singing to the Lord. Ito ang plano ng Diyos na iligtas, to display His glory to the church, to the people. At hindi mga ari na isipin natin na we fully glorify God by ourselves, and lalo na kung ang ginagawa natin ay hinahamak nga natin ng ating kapatid o tinuturing natin sila na kalaban o hindi kaisa sa atin. So ito ay nagmumula kung
kung tayo ay nakakalimot sa biyaya ng Diyos kay Kristo para sa atin, pag nakalimutan natin ito, nawala ito sa isip natin at natuon ang ating pansin sa mga kakulangan ng ating mga kapatid, sa kung anumang kinaiinisan natin sa kanila, ay nakakalimutan natin na sila nga rin ay tinubos ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Sila iniligtas upang maging kasama mo sa kanyang sa pakikipisan sa kanya. Pero hindi lamang ito ang nangyayari kung tayo ay makalimot sa biyaya ng Diyos kay Jesucristo. Maaari din na matuon naman ang ating pansin sa mga kapatid at tingnan natin sila ng masyadong mataas. Hindi lang na pag nakalimutan natin ang biyaya ng Diyos sa iba ay hahamakin natin sila at mawala ang tamang pagsukat natin ng kanilang worth as people redeemed by God. Kundi nagkakaroon nga tayo ng minsan masyadong mataas na pagtingin sa ilang tao at ito'y nagiging sanhi uli ng mga hidwaan at paghihiwalay. Sabi nga ni Pablo dito, maliban pa doon sa kanyang hamon sa kanila na, is Christ divided? Ang sunod na kanyang tanong, was Paul crucified for you, or were you baptized in the name of Paul? Dito ay ipinapaalala naman sa kanila ni Pablo na ang nagligtas sa kanila ay hindi naman si Pablo, or hindi naman into the name of Paul ang baptism na natanggap nila. Doon nga sa mga naunang talata, from verse 1 to verse 9, ang pagkakasabi ni Pablo ng lahat ng biyaya na natanggap ng mga taga-Korinto ay na kay Hesukristo. They were called, they were sanctified in Jesus Christ, at ito ay lahat ng panawagan sa kanila, pagliligtas sa kanila, lahat ng kaloob sa kanila ay nakuha nila dahil sila ay nakiisa kay Hesukristo. So, itong mga nangyayari ngayon na nagkaroon sila ng mga paghihiwalay at tinuturing nila tinitingin sila kay Pablo, kay Cephas, kay Apollos, at may ibang nag-aangkin na ito daw sila ay kay Kristo. Itong kanilang pag-aangkin ng pagkilala ngayon at ng kanilang mga pagkakaiba ay parang nakalimutan nila kung ano yung nagbibigkis sa kanila. Ini-emphasize nila kung ano ang kanilang pagkakaiba, gayong mas malalim at mas mahalaga kung ano ang nag-unite sa kanila. Marahil ang pinaka puno ng mga difference na ito ay kung sino lamang ang kanilang binaptize, or yung someone who was ministering at the time nung sila ay na-convert. So, ang nangyari, dumaan dun si Pablo for a while, at may mga na-convert while he was there. Tapos eventually dumaan dun si Apollos, at may mga na-convert while he was there, and siguro dumating si Cephas, though wala tayong record of when that happened. At ang nangyari nga ay merong mga na-convert while they were there, at ngayon nagkanya-kanya sila sinasabi na I follow Paul, I follow Apollos, I follow Cephas. At yung kanilang pamumuhay ay sa mukha namang pare-pareho lang, dahil hindi kailanman ituturing ni Pablo na kalaban si Apollos. Actually, dito sa letter na to ay i-affirm niya na si Apollos was someone also continuing his work. Sabi niya, I planted and Apollos watered. At si Pedro ay kinikilala niyang isang pillar in the faith. At kung meron mang pagkakaiba at may maling doktrina na tinuturo yung mga ibang grupo, ay tahasang sasabihin ni Pablo na mali iyon. Kaya makikita natin na hindi actually na may doctrinal differences itong mga grupo na ito. Actually, makikita nga natin na ang pinakasinuway niya ay yung mga sa mga susunod na talata, ang babanggitin lang niya ay yung sumusunod sa kanya. Was Paul crucified for you? Were you baptized in the name of Paul?
So, hindi na merong mali na ginagawa, merong mali na ipinapangaral itong mga grupo na ito, kundi meron lang mali talaga doon sa puso na nag-emphasize nung kanilang pagkakaiba, anuman yun, kinakalimutan kung ano ang nag-unite sa kanila. At yun nga muli yung pinapaalala ni Pablo na ang nag-unite sa kanila ay ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Na si Hesukristo ang tanging namatay para sa kanila at si Hesukristo, sa pangalan ni Hesukristo, sila binautismuhan. At hindi kay Pablo, kay Apollos, or kay Cephas. At dahil siya ang tanging tagapagligtas at tanging ugat ng lahat ng biyaya at kaloob na natatanggap natin, at siya ay makilala nga natin na wala masyadong naghihiwalay sa atin, kundi merong malalim tayong pagkakaisa. So dito ang nangyari ay they were elevating their differences over their deeper unity. At ang punto ay na kung tayo rin ngayon ay mas bibigyang halaga, mas titingnan yung ating mga pagkakaiba at ibabaliwala yung ating pagkakaisa kay Kristo, ay parang ang ipinapakita natin na hindi ganun kahalaga ang ating pagkakaisa, na tayo ay niligtas lahat ni Kristo, tayo ay lahat tinubos ng dugo ni Hesukristo. Halimbawa, ang kung ito ay very abstract at mahirap intindihin, halimbawa kung tayo sa iglesyang ito ay madami sa atin ay magkakaiba ng edad. No, hindi tayo makagawa ng katulad ng ibang iglesia, ng malaking youth group or ng mga men's, women's, pakaliliit ng mga grupo, at laging may pagkakaiba doon sa mga grupo na yun na hindi tayo makabuo ng sufficient group for that. At kung mas titingnan natin yung ating pagkakaiba sa ganitong bagay, kaysa sa ating pagkakaisa kay Hesukristo, na tayong lahat ay tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, ay mas mapapalapit nga ang ating puso sa mga hindi naman natin kaisa. At ito ang pwedeng ugat ng kasalanan ng unequal yoking, na magiging kasalanan nga rin na binabanggit dito sa 1 Corinthians 6-7, na yung mga mas nakikiisa at nakakakita ng fellowship with unbelievers, ng mga taong hindi naman nila kapananampalataya, dahil mas nakikita nila, siguro meron silang same interest, pareho sila ng personality, mas masaya magkasama, mas nakikita nga nila yung earthly connection, at nakakalimutan nila itong deeper bond that they have being bought by the blood of Christ. So yung ganitong having this spirit of na ini-emphasize yung differences with church members, churchmates, yung mga kasama natin na dito sa iglesia, tapos hindi tayo maka-feel ng connection sa kanila. Ito nga ay dahil nakakalimutan natin that thing that unites us is that the blood of Jesus Christ. At mas napapahalagahan natin, mas naka-highlight sa puso natin kung anumang connection na nakikita natin, maging sa mga hindi naman mananampalataya. So, ang sinasabi ditong tugon ni Pablo ay kung magkaroon tayo ng pagtutuon uli ng ating pansin, ng ating puso, isentro uli natin si Hesukristo sa ating puso, matandaan ang kanyang biyaya na ito ang pinakamahalaga sa atin, maging ang kasama natin sa iglesia na ibang-ibang mga hilig, ibang-ibang edad, ibang-ibang background, dahil kasama mo siya na umiibig kay Hesukristo, umiibig sa Panginoon mo. Hindi ba't mas malalim ang inyong samahan kaysa sa kahit sinong makita mo sa mundo, makita mong mga hindi naman sumasampalataya, ang dami nyo mang shared interest or hobbies. At ito nga yung sinasabi ni Pablo sa mga sa Colossians chapter 3,
to set your mind on things above, where Christ is, seated in the heavens. Doon natin ituon ang ating pansin and not on things on earth. Kapag ang ating pansin ay nakatingin tayo sa tao, kung ano man ang connection natin sa kanila at sila ang mas kakabitan natin, mas pipiliin natin, yun nga ay dahil nakalimutan natin yung mas malalim nating samahan, yun ay ang pagtubos sa atin sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Kaya't mainam na atin ngang tandaan at maipaalala sa atin tulad ng ginagawa ni Pablo, ang lalim ng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Kung ito'y babalikan natin sa pamamagitan nga ng pakikinig sa pangangaral o sa ating sariling pagbabasa ng Biblia na kung sa 6 na araw ay natutuon ang ating pansin sa earthly things, ay dito sa araw ng Sabat, sa kasangkapan ng pangangaral ng salita ng Diyos, ay muli nabababad tayo sa salita ng Diyos, sa kanyang ebanghelyo, at naway na ipapangaral sa atin ang kanyang biyaya, at muli ang ating puso ay nagigising na ito ang mas mahalaga para sa akin. Ito ang Panginoong ito ang nagligtas sa akin, ang Panginoong Jesus ang tangi kong tagapagligtas at siya ang mas iniibig ko kaysa sa anumang nasa mundo. At kung nakatuon ang ating pansin kay Hesukristo at sa kanyang biyaya, ito nga ay natural na magbubunga sa atin ng pag-ibig sa ating mga kapatid na sila rin, natatandaan natin, ay kasama sa tinubos ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. So, to summarize ang panawagan ni Pablo sa mga taga-Korinto na magkaisa ay kanyang inuugat doon sa kanyang paalala na ibalik nyo ang inyong pansin kay Hesukristo. Ibalik nyo ang inyong puso na mag-focus lamang sa biyaya ng Diyos kay Hesukristo. At ito nga yung kanyang sinasabi, kaya niya sinabi na, I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius, so that no one may say that you were baptized in my name. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Dito hindi sinasabi ni Pablo na hindi mahalaga ang baptism, tinatakil niya in a different letter, pero ang binibigyan niya ng punto na ang mas mahalaga at ang panawagan sa kanya ay ang ilahad si Kristo at siya na nakapako sa krus at ang kapangyarihan nito. So, ang una, ini-emphasize niya na ang pagpapadala sa kanya ay hindi para ipakilala ang kanyang sarili, hindi para mag-recruit ng mga tagasunod sa kanyang sarili, kundi ang magpakilala ng Panginoong Hesukristo. At maliban doon ay na ang kanyang panawagan ay na buksan sa mga tao kung anong yaman ng biyaya ng Diyos kay Hesukristo, the gospel of the cross, na si Kristo nga ay namatay para sa krus para sa kasalanan ng kanyang mga hinirang, at ito ay ang pinakaliwanag ng biyaya ng Diyos na ating masisilayan. At kung ito nga ay ituon uli natin ang pansin dito sa biyaya ng Diyos na ito, ay ito ang pag-uugatan at ang magbubunga na tayo ay magkaroon ng kapangyarihan, ng kasiglahan na ibigin ang ating mga kapatid, na alalahanin sila na sila'y ating mga kapatid na kasama sa iglesia. At kung tayo nga ay laging nakatuon lamang ang ating puso sa biyaya ng Diyos kay Hesukristo, ang bunga nito ay isang pusong mapagpasalamat na lalong lumalalim lamang ang pag-ibig sa Kanya at pag-ibig sa ating mga kapatid. Kung makita nga natin na tayo ay hindi namumuhay ng naaayon sa panawagang ito ng Ebanghelyo, itong makikita natin na oo nga, nakakalimutan ko palagi ang biyaya ng Diyos at ako'y namumuhay na parang ako'y mag-isa, at nakakalimutan kong
ang mga kasama ko sa iglesia ay aking mga kapatid at hindi ko sila iniisip na hindi ko nakikita na sila ay mga inibig ni Kristo at hindi ko sila ipinapanalangin. So makikita mo sa iyong sarili na ikaw ay nagkukulang at na ikaw nga ay hindi umiibig ng wasto. Ganun pa rin ang kailangan mong gawin. Bumalik ka sa biyaya ng Diyos kay Jesucristo. At ito nga ay makikita mo na iyon din ang iyong kailangan sa iyong pagkukulang, grace upon grace, na yung na ikaw na nakatanggap ng biyaya, kailangan mo pa ng more grace upang lalo ka pang mapalalim sa iyong pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa iyong mga kapatid. Nawa nga sa gagawin pa nating Lord's Supper, sa kung ano pa mang gagawin natin sa araw na ito ng kapahingahan, ay mas mapalalim pa ang ating pagtingin sa biyaya ng Diyos kay Jesucristo. Na gawin nga natin itong araw na ang yung mga umaagaw ng ating puso, umaagaw ng ating atensyon ay matabunan muli, mapaalis muli at tayo ay mapuno ng salita ng Diyos upang ang nag-aalab sa ating puso ay pag-ibig sa Kanya at pag-ibig sa ating mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong biyaya na inilahad mo sa amin sa Ebanghelyo na bagamat kami ay makasalanan, ay binigyan mo kami ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo na sino mang sumampalataya sa Kanya ay tiyak ang kapatawaran at ikaw ang mag-iingat hanggang sa huling araw. Napakayaman ngang biyaya nito, Panginoon, ngunit kami ay madaling mabaling ang aming mga atensyon, ang aming puso ay laging naghahanap ng ibang masasamba, ibang ikaliligaya at kami ay madaling maligaw at nawawala ang aming pansin at pagtingin sa iyo. Tulungan mo nga kami, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita na maituon namin ang aming pagtingin sa iyong trono, sa iyong biyaya, at nang sa gayon ay lagi kami nag-uumapaw sa kaligayahan at sa kalakasan na mamuhay ng naaayon sa iyong batas, ibigin ka at ibigin ang aming kapwa. Samahan mo pa kami sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito at nawa nga ay pagpalain mo kami ng lahat ng iyong kasangkapan ng biyaya upang lalong palalimin sa aming puso na ito nga ang maging aming ipinagbubunyi, ito ang aming ipinagdiriwang na napakayaman ng biyaya na natanggap namin mula sa iyo. Ito po aming dalangin sa Panginoon Hesus. Amen.